Meron pong problema ngayon sa patubig sa Cagayan de Oro City. Sa matter of fact nga po, meron na hong mga inilabas na resolusyon ng kanilang konseho doon at nagkaroon po dito ng mga tensyon. Kaya maganda po, unawain natin to sa punto ng baka mangyari sa atin to. Alright? And kami lang po ay may disclosure mga kapatid dahil ang kumpanya po na ating pong bibigyan ng panahon ngayon ay kumpanya po na bahagi ng MVP Group of Companies. Para humaliwanag at pagkatapos po naman nito, atin din pong kukunin kung papayag sila sa panig po naman ng LGU diyan po sa Cagayan de Oro City. Nasa ating linya si Attorney Rob Rodrigo, ang legal head po ng Metro Pacific Water. Attorney, magandang umaga po. Good morning po. Good morning po. And sorry to keep you waiting. Ito po muna si Chacha. Go, Cha. Yes po, Attorney, good morning. Simulan po natin itong ating usapan sa kung papaano nga po ba at kailan nagsimula ito pong pagsusupply nyo ng tubig dyan po sa Cagayan de Oro City. Well, our agreement is dated as far back as 2017 po. Nung originally, yung rate po noon is about 16 pesos per cubic meter. Attorney. Yes po. Opo, Yes po. mawalang ganan lang para maganda hong pagkakaunawa natin dito, ha? Opo. Sige po. Ang tanong po namin muna is, kailan po ba pumasok itong COBI, no? Itong kumpanya ng Metro Pacific Water sa water supply po ng Cagayan de Oro. Ano ba pinagmulan po nito muna? Ang pinagmulan po kasi nito is nagkaroon ng issue ang Cagayan de Oro nung banda 2016, 2017, ganun po eh. Nahirapan po sila mag-purchase hindi sila maka-purchase ng water dun sa main bulk supplier, which is Rio Verde. So, Metro Pacific Water came in, nag-submit kami ng proposal, which was duly approved. Nag-umpisa kami ng operation sometime 2017 po. Okay, so meaning po, may problema sa patubig itong Cagayan de Oro City dahil yung kanila po doong Cagayan de Oro Water District ay may problema. Yes po. Yes Okay, po. and, Nagkaroon sila ng legal issues po with their bulk supplier at the time. Okay, so meron silang problemang legal doon sa bulk supplier na ang pangalan po naman ay Rio Verde. Yes po. Okay, sige. And then kayo po bilang pumasok dito, kayo ba'y tinawagan nila, kinuha nila para mag-invest dito po sa patubig sa kanila? Well, yung problema kasi medyo kumakalat na sa industriya, so we felt the need na to step in at nag-submit kami ng unsolicited proposal po. Okay, go ahead, sir. So, ang nangyari po, we stepped in. The initial plan was we will purchase majority of Rio Verde and change the company and its operations, no? Para this way, the legal obstacle, sana ma-cure po. Kasi mangyayari, Water District at the time would now be buying from a Metro Pacific company. Unfortunately, nagkaroon din ng issues kami with Rio Verde, hindi po natuloy yung pag-takeover. So, nangyari, we invested already mga 1.4 billion scattered upon different levels. Kasama na doon yung pag-improve ng planta ng Rio Verde, paglatag ng bagong pipe sa Cagayan de Oro. Tapos kami, we were left selling water to the Cagayan de Oro Water District. So kayo po ay pumasok dito bilang tulong sa nagiging problema sa patubig sa lungsod at kayo po ay naglagak ng hanggang 1.4 billion pesos para po naman sa maayos na daloy ng tubig. Yun po yun, no? That is correct po. That is Okay, correct. simply said. Ngayon, ano ang actual na problemang kinakaharap nito pong Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated kung bakit po nasadlak ngayon tayo sa deadlock? Well, kami, we studied ko ano yung issues ng water district, no? And there seems to be a lot of inefficiencies on their part. Number one dyan is what we call the non-revenue water. Ito po yung mga tulo sa pipe nila, yung mga nakaw sa mga pipes or yung hindi nila nasisingil. So, because of this, it prevents them from paying their debt, no? Hindi sila nakakolekta. They're losing about 700 million pesos if I'm not mistaken because of this. So, ang nangyayari, noong 2021, when our contractual increase took effect, hindi na sila po makakomply. So, they continue to pay the old rate
At lumalaki lang ng lumalaki po yung utang nila. And then? Mm-mm. And then, we made demands for them na calling their attention to the increase. Wala naman silang reklamo po noon. In fact, noong 2021, at the height of the pandemic, ang hiningi lang po nila is a deferment of the collection, which we did. We deferred the collections of any increase. Tapos nangyari po noon, after the pandemic, come 2023 na po, wala pang update sa payment nila. We started filing notices of disconnection sa kanila. Unfortunately, kahit ilang beses kami na sinubukan namin makipag-negotiate sa COWD, it seems that they're not sincere with finding a solution to this matter. In fact, the last meeting nung April 30, which was our deadline, where LUA facilitated and called for the meeting, isang representative lang po yung pinadala nila. So, rather than the entire board, at ang excuse lang nila sa amin kasi meron daw silang mga prior commitment. Ganun lang po ka-vague. Tapos up till now, we've not received any firm commitment on their part that they would like to settle this matter amicably. In fact, ang dami na nga namin binigay po sa kanila we extended our deadline so many times. Hindi na nga po yung actual bayad ang hinihingi namin. Formal acknowledgement na nga lang sa resolution at saka plano kung paano magbabayad. Yun na nga lang hinihingi namin Pero tuloy pa rin, ayaw pa rin ibigay nila yun So kumbaga po, nauunawaan naman ninyong kahalagahan na may umaagos na tubig sa bawat gripo sa lungsod, no? Pero Yes po. pero naobliga kayo na putulan ng tubig itong Cagayan de Oro Water District kasi nga sa patuloy na hindi nila pagsunod sa inyong kasunduan. At the same time, kapag nangyayari itong pagpapatuloy po ng pag-supply ng tubig, hindi naman po maiiwasan na eventually kayo din po kayo mag-aabono sa lugi. Correct po. That is correct. In fact, yung decision to disconnect was a mutual agreement between Rio Verde and COBE. It was mutual. May signed letter kami na may conforme po ng chairman nila na agreeing na sige, it's about time kasi Water District is not even offering us anything Wala talagang walang kibuang Water District. In fact, they went as far as to deny na may utang and then mamaya inamin nila may utang sila. So hindi rin namin alam kung gaano pa sila sa seryoso para ayusin tong issue nito Oo. Attorney Rob, iba-iba yung lumalabas na figures ng pagkakautang ng Cagayan de Oro Water District sa COBE. Para lang mas klaro, magkano po talaga ang total ng hindi pa nila nababayaran sa inyo at gaano po katagal kung bakit umabot sa ganyang kalaki? Okay, as of yesterday, I checked with the Finance Department. The figure is about 440 million. This is as of yesterday. This started back in 2021, as I mentioned, where our contract which was mutually agreed upon and reviewed by the OGC and declared to be valid, kicked in yung automatic increase ng 2021. Nangyari po, the increase was from 16.60 to 20 pesos. The Water District asked us to defer increasing for 6 months, which we did. So we delayed na 6 months. Oo, nabanggit nyo nga po. Tapos after na 6 months, nag-increase po and we wrote them before we increased. Wala naman silang reklamo. Yet they continue to pay us the old rate of 16.60. So yung differential po, palaki lang po ng palaki. Oo. So ito pong nababayaran nila na umabot na ng 440 million pesos, kabuuan po ba ito ng bill o ito yung in-increase na presyo ng COBE sa kanila? Well, it's a mix, no? Ang halo-halo na dyan is one, yung increase, two, penalties. Pero yung penalties starting 2023 na Nung dineclare na ni Presidente na wala ng pandemic Third, of course, the unbilled charges, which is almost 3 months na So, not unbilled, unpaid charges. But that's about 3 months na po. So it's a mixed amount, no?
At sinasabi nyo nga po 2021 pa ito. So since Yes po. 2021, tuloy po ba yung pakikipag-usap nyo sa kanila? Kaya kung bakit ngayong 2024 lang nagdesisyon ang Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated na talagang dapat putulan na kasi nalalagay sa alanganin ang financial standing ng kumpanya. That is correct po. Since 2021, we've been trying to amicably settle this. Unfortunately, noong 2023, wala na. Talagang they completely denied or sinasabi nila wala dapat increase. Eh sabi naman namin, noong 2021 pa natin pinag-uusapan to, ngayon biglang iba na yung tono nyo. So we even reached out to the good mayor of Cagayan de Oro to ask for help. But as you know, the water district is fully autonomous. Sila po yung last decision dito. Oo. So ito bang sinasabi na pagkakautang sa inyo ay utang lang doon sa increase supposed to be na dapat ipinataw o hindi talaga pagbabayad ng actual na consumption? It's as mentioned, Sir Ted, no, it's a mix eh. Okay. Yung actual consumption, siguro mga 3 months na po, almost 3 months in delay na sila. Okay. Yung increase po, yun po yung bulk of it, yun yung malaking amount. Mm. But you have to remember, this increase kasi is just based on inflationary rate. Hindi po sa amin pumupunta lahat ng increase na yan. In fact, 85% of that goes to our suppliers. Eh. So maliit lang talaga yung pupunta sa COVID dito. Eh. Only to catch up on inflationary increases. Eh. Okay. Ganun lang po. Okay. Attorney Sige. Rob, yung pong sinasabi nyo kanina na yung pag-come up ng decision na putulin na nga finally yung supply ng tubig dito sa Cagayan de Oro Water District ay hindi lang purely galing sa COBE, kundi ito'y joint decision maging ng Rio Verde. Pero ngayon ba may ugnayan din kayo sa Rio Verde? Kasi doon sa mga huling balita, willing daw sila na pumasok na para wala na daw ang COBE, wala ng middleman, silang magbibigay ng tubig dito sa Cagayan de Oro Water District. Yes, actually yes. I have a signed document signed by the chairman of Rio Verde where it was a joint decision naman for us to terminate the supply. Now, yung statements nila in media, I really don't know where they're coming out with that or who's acting upon that. But I do know this, that Rio Verde has other supplies, that other sources that they could tap. I just don't know how large the volume is and how ready it is to feed the water district. Yung commitment kasi po sa amin ni Rio Verde is their main plant, which is fully committed to COBE. So yun lang po yung pinag-uusapan namin na if ever kung papatayin, yun lang po. Yung other sources ng Rio Verde, that's outside our contract na po. O sige, so moving forward now, ano ang panukala nyo dito? Kasi mukhang ito, hindi naman din natin maiiwasan na baka ito'y makulayan na ng anumang pong mga, political interest. Alam nyo na po yan sa mga panahong ito. Apo, ano po ang inyong panukala? Para din po, kasi ngayon live din tayo sa FM sa Cagayan de Oro. Meron tayong istasyon doon, 101.5 at tayo po yung live din sa 1PH at sa RPTV. Ano ang inyong panawagan sa city government at maging sa mga taga Cagayan de Oro? Well, right now kasi COBE is studying all its legal options. We have several consultants kasi and we would like to study this. And be careful with our next moves, no? Kasi we don't want to sue the wrong people. But we are always open. Kung if the Cagayan de Oro Water District reaches out to us, we will always be open to talk to them and even sit down and try to negotiate more. Basta mag-offer sila na something firm, something substantial, di ba? Opo. Kumbaga ho naman, hindi naman sinasarhan dito ang gripo, di ba? Ng usapan, no? Pwede naman ito pag-usapan, pero kinakailangan lang din natin maging mahinahon sa bawat obligasyon ng bawat isa. Oo. Yes po. Opo. Doon sa ating obligasyon sa bawat isa at ang ating responsibilidad hango naman sa ating pinagkasunduan, no? Yes po. Opo. O sige, so babalikan ka namin, Attorney Rob, kung sakasakali na aming makapanayam din itong city government kasi nga din hindi natin maitatanggi because this is a political commodity, no? Yes po. Tubig ito di ho ba? Yes, Tubig ito at alam mo na, yung ang ating iniiwasan dito, usaping politika na mahaluan ito, ang ating po lamang kasi, una ay manumbalik ng maayos yung serbisyo
At pangalawa po, kung may hindi pa kakasundo, you may disagree without being disagreeable. Correct po. Okay? So, Attorney Rob, Yes, sir. salamat sa inyo pong paliwanag. Ano po? Salamat din sa inyo po. Salamat. Thank you. Si Attorney Rob Rodrigo po, ang legal head ng Metro Pacific Water. Again, sa ating pong disclosure, ang aming pong himpilan ay bahagi po ng MVP Group of Companies kung saan din po naman bahagi itong Metro Pacific Water. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.